Magandang araw mga kaibigan. Advance Happy New Year sa inyong lahat. Isang araw na lang. New Year na po tayo, 2025. Pag-usapan natin ngayon yung Chinese zodiac signs. Mayroon silang 12 animals representing zodiac signs sila. Every year, may tinatawag sila na Year of the Blank. So, for 2025, ano ba ang zodiac sign sa Chinese zodiac? Okay. Ito, may post si General Romeo Poques. Sabi niya, the Chinese zodiac says 2025 is the year of the snake. I say, it is the year of the crocodile. Medyo napatawa ako, na-shock na first time ko na makarinig na merong zodiac sign na crocodile sa Chinese. So, ni-research ko ano-ano yung 12 animals sa Chinese zodiac. Ito, rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake, horse, pampito, goat, monkey, rooster, dog, and pig. So, yun lang po ang 12 animals sa year, sa zodiac signs. So, naisip ko, ano bang naisip, ano bang dahilan ni General Poques bakit nabanggit niya na Year of the Crocodile ang 2025? Kayo, anong masasabi nyo yung opinion ni General Poques na 2025 is the year of the crocodile? Okay? Magbasa lang tayo sa mga yung people who reacted. Out of 1,000 reaction, 611 ang tumawa, 440 ang likes. So, masaya. And then, ang mga reactions, comments. Okay. Conrado Ragay, correct! So, mga ayon, ha, ha, ha. Bonnie Vargas, yes, sir, agree. Share ko, sir, correct. Isi-share daw niya. Anyway, light moments na lang po tayo. Wala na tayong magagawa eh. Pipirmahan na ang budget today. As announced. So, sana may makabuluhan na pagbabago sa pag-review ng Pangulo. Santos Nancy, correct ka, sir. Itong darating na 2025, lalong tataba ang mga crocodiles. Okay. Oliver, ha, ha, ha. Arturo Ramon de la Casta, yes, sir. Very much agree. Channel 7, no? Hindi ko nang basahin. John Sarmiento, sabi niya, let's end it. Tara na sa kalsada. Giselle Hagos, snake marami talaga kahit tong 2024. Orlando E. De Leon, ito si General De Leon, and all the years after. Wala, forest drawing. Judy Jamero Salamero, Year of the Hungry, gutom, Philippine Crocodiles. So, Shema Gumintong, this is the end of Satan's minions and evil in this world.
Pong Madria Mundano. If we ask Captain Dado, I think 2024 is the year of the crocodile, and year 2025 is the year of the Filipinos skinning the crocodiles alive. Then maraming nag-react dito sa So poros drawing ito ng mga Chris Reincarnate. Sa 2025 po kasi sir, magtratraydoran na ang mga yan, lalo na kung majority talo ang admin candidates. Ka-George, kinukultura Mambuaya and ganti nila kay Mar Rojas, dating DILG. So puros mga drawing ng buhaya ang nakalagay. Okay, so budget, tinagurian na the most corrupt budget in the history of the country. Ang daming grupo nagreklamo. Unang grupo, yung grupo ni Professor Sheila Magno, nagrally sila sa Mindiola. At nagpaliwanag tong UP Professor Sheila Magno kung bakit most corrupt siya. Si Professor Magno ata ang unang nag-describe sa 2025 budget na most corrupt. Then after yung rally na yon, ito na yung manifesto ng 193 AFP-PNP generals to include UP vanguards and civilians. Binilang ko 112 generals ang pumirma, describing the 2025 budget as unresponsive to the needs of the Filipino people, especially to our nation security, dahil nga yung pagkaltas ng 15 billion pesos sa AFP Modernization Fund. Then pati ang UP alumni based in Davao Region, 89 graduates ng UP perma ng manifesto opposing yung pagbawas sa budget ng UP, Education, CHED, at pati na rin yung PhilHealth na zero subsidy. And then Makati Business Club, ito na yung matindi dahil mga negosyante na ito. So, unresponsive, sabi ng mga businessmen, hindi maganda. So, I hope na kasi December 28 lang yung yung panawagan ng Makati Business Club, baka hindi na yon napakinggan ng Pangulo. So, excuse me. Nakakalungkot po ang nangyayari sa ating bansa. And then ito, balita lang ito, unfounded rumors na may nagsampalan sa Malacanang dahil daw sa budget. I don't know how true. Basta nababasa ko lang sa mga post, may mga videos sa YouTube ay binabanggit sino yung nagsampalan. Kaya lang, again, these are all rumors. Ang importante ngayon is ano yung mga ni-review ng palasyo, ano yung bineto ng Pangulo. So, aabangan natin itong araw na ito. Ang isang babantayan natin yung AKAP. Kasi ito yung reklamo ng Makati Business Club. Yung mga generals na pumirma, talagang tinarget nila ang AKAP na dapat matanggal, iveto. So, sana nga, excited na akong malaman ano-ano yung mga line items na dinisapprove o tinanggal ng Pangulo. At sayang, dahil hindi siya pwedeng magdagdag. So, yung PhilHealth, wala na tayong magagawa doon. So, na lang tayo. Let's wait and see
kung matotoo yung salita ng Pangulo na hindi daw tayo mag-alala dahil paiigtingin pa nila ang benepisyo ng PhilHealth. I don't know kung anong mangyayari. Inalisan na nila ng subsidy ang PhilHealth, inalisan pa ng pundo ang Malasakit Center. Kaya very gloomy, madilim po ang naghihintay natin sa 2025. Kaya siguro, yan ang naisip ni General Pukis, bakit Year of the Crocodile ang 2025.